So natanggal na lahat yung aking gallbladder. Wala na akong gallbladder, guys. Pero sabi pa nga ng doktor ko, people can live without gallbladder. Ayun guys, pauwi na kami. Dito na ako sa sasakyan. Dumaan muna kami sa Coles kasi bibili ng orange yung asawa ko. Nagpabili ako ng orange kasi yung dugo ko, yung blood pressure ko mababa. Tapos bibili din siya ng bacon. Ayan. Sabi ko hindi na ako sasama kasi hindi pa parang nahihilo pa ako sa anesthesia. Gawa ng gamot sa hospital. So sabi ko antayin ko na lang siya dito. So ayun guys, all good naman yung aking result. So sabi ng doktor, mabilis yung recovery ko, siguro 1 week. After ng operation, pwede na uli ako mag-drive. Pero dahan-dahan lang daw, pakilang ko yung sarili ko, sabi niya. Kapag napagod ako, kapag feeling ko pagod ako, tigil muna. At magpahinga. Aside from that, wala namang binigay na restriction sa pagkain. Lahat pwedeng kainin in moderation. Ayun. So natanggal na lahat yung aking gallbladder. Wala na akong gallbladder, guys. Pero sabi pa nga ng doktor ko, people can live without gallbladder. Kasi yung ating liver ay pwede pa rin siya produce ng lipid fluid. Diretso na siya sa bituka natin, ganon. So, no problem. Ayun. Kaya iwas-iwas sa mga maalat at saka fatty foods, guys. Kung ayaw nyo magkaroon ng gallstone. Actually, yung gallstone ay sa diet yan, guys. Kung ano yung kinakain mo. At saka minsan sa genes din. Parang nasa lahi din namin yung gallstone kasi yung pinsan ko may gallstone din na operahan. Parang yung tita ko din, may isa din sa mga tita ko na operahan din ng gallstone. So ayun, parang nasa lahi din namin yun. Kaya sa mga kamag-anak ko dyan na may nararamdaman, naku, ipa-check up nyo yun. Alam nyo ba yung nararamdaman ko dati? Unang symptom lang yun Pero nung dalaga pa ako, parang feeling ko nararamdaman ko na yun dati. Akala ko na masakit yung tiyan ko or bloated lang ako. Hindi pala. Kasi nung last year nga, bago kami magbiyahe pa Australia, 1 week bago yung flight ko, halimbawa, Saturday yung flight ko, Tuesday, naramdaman ko yung parang puno ng hangin yung tiyan ko. Tapos kumukuryente, dito siya banda, guys, dito. Tapos kumukuryente siya sa likod ko, doon sa likod. Tapos ang ginawa ko, nagpapahilot lang ako sa kapatid ko. Sabi ko baka hangin lang. Nawawala siya pag hinihilot niya, nilalagyan ng epicacin oil o di kaya omega painkiller. Tapos babalik uli. So Saturday yung flight ko. Ang ginawa ko, nagpa-check up ako ng Wednesday. Tapos ayun, sabi ng doktor, magpa-ultrasound ako at magpa-blood test. So nagpa-blood test ako at saka ultrasound ng Wednesday. Tapos Thursday na nagbisita ako sa doktor. Pinakita ko yung resulta. Yun nga, may gallstone ako. Masakit pa rin yun na nagbabiyahe kami, alam nyo ba? Tapos humingi ako ng gamot sa doktor. Sabi ko kung pwede akong humingi ng pain reliever habang nasa biyahe. Sabi niya hindi. Hindi niya ako bibigyan ng clearance at hindi rin niya ako bibigyan ng gamot na pamatay ng sakit kasi delikado daw yun. Kasi sabi niya, ang gallstone kasi, kapag binigyan ka ng gamot na yung pain reliever, delikado kasi baka sumabog, hindi natin alam, sumabog na pala sa loob nang hindi natin alam kasi hindi mo nararamdam kasi, di ba, uminom ka ng pain reliever. So hindi mo alam na, hindi natin alam, sumabog na pala, magiging emergency yun. So hindi niya ako binigyan ng gamot. So ayun, tiniis ko yun hanggang sa, alam niyo, nagbabiyahe, dalawa yung bata na dala ko. Mayroon akong dito sa harap, tapos akay-akay si Isabel, ang bata pa nun ni Isabel, yung baby ko 11 months pa lang. Tapos si Isabel nun 2 taon. So sabol ako ng habol, ang bigat ng mga dala ko, dami kong bag sa likod, ang sakit pa ng gallstone ko. Sa awa ng Diyos,
Nakarating din naman kami ng Australia. Kinaya ko. Tapos pagkatapos nung ano na yan, attack na yan, nawala na siya. Parang back to normal na yung ano ko, yung lifestyle ko. Hindi na siya sumakit. Hanggang ngayon, wala siyang sakit. Nakita lang yung gallstone. Hindi ko yung sinabi sa GP namin. Nakita lang yung gallstone ko nung ultrasound ako dito. Routine check-up yun eh. So nakita ng ultrasound dito na may gallstone ako. Nagulat yung GP ko, sabi niya, maganda siguro kung ipa-remove niyan kasi medyo malaki na. So ayun, nagpa-schedule kami ng ano, dapat 2022 pa yun mare-remove eh. Kaso walang mag-aalaga sa mga anak ko. Sabi ko maganda siguro kung nandito yung kapatid ko para at least matulungan ako. So ayun, kinancel namin yung aking schedule, tapos ni-reschedule nga kahapon. Kahapon lang na operahan, guys. Pero wala talaga akong, pagkatapos ng attack na yan ng 2021, August 2021, wala na akong naramdaman. Okay ako. Kasi yung diet ko din nag-iba. Nung simula na napunta ko dito sa Australia, nag-iba yung diet namin. Kasi yung asawa ko, sobrang maingat yan sa pagkain. Hindi yan siya kumakain sa labas. Ayaw niya ng mga fast food. Kasi ako, nung nasa Pinas ako sa bahay ng kapatid ko, tuwing lalabas kami, ang hilig namin sa fast food, sa Jollibee, McDonald's, nagde-drive-thru kami, ganun. Tapos siguro yung diet din namin sa bahay, mahilig sa mga alat. Kaya, ayan, nagkaroon ng bato. Pero thanks God naman at okay na ako ngayon. Wala na, natanggal na yung gallstone ko, guys. Kaya, pag kayo may nararamdaman, magpa-check up kayo, guys. Yung sa akin, dito lang, dito siya banda, guys. Dito sa kanan. Dito banda sa ilalim ng ribs, yung naramdaman ko masakit. Tapos, nakuryente siya sa likod. Ganun. Tapos, pag kumain ka, para kang masusuka. Sobrang sakit talagang pa-feeling ko. Yung mga unang symptoms ko parang puno ng hangin yung tiyan ko. Digahay ako ng digahay. Tapos, hindi ako makakain ng maayos. Basta yun, pag hinihilot ng kapatid ko, nawawala siya sandali, tapos babalik uli. Kaya yun, nag-decide talaga ako. 3 days ko yun tiniis. Kaya nag-decide talaga ako magpa-check up at magpa-ultrasound. Kasi gusto ko rin na make sure kung anong meron, bakit ganun sumasakit yung ano ko. First time kong ganun, grabe yung sakit. So ngayon guys, all good. Pauwi na kami. Nantay ko lang yung asawa ko. Thank you very much. At tayo nasa stage na ng recovery ngayon. Binigyan lang ako ng gamot ng doktor, yung pain reliever lang. Just in case may pain ako maramdaman, yun lang inumin ko. Aside from that, proper hygiene na lang. Hygiene, naliligo. Ganun lang. Okay na. All good na guys. Thank you very much for watching.